So para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 5, day 6. So patapos na uli yung linggo na to. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. 2 Peter 3:18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and unto the day of eternity. Amen. So Ephesians 2:7, that He might display in the ages to come the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. So yung mga keyword dito doon sa unang verse, sabi rito, but grow in the grace. Grow in the grace. So yun yung keyword natin dito. Ibig sabihin, hindi lang sapat na meron tayong biyaya sa loob natin. Hindi lang sapat na tayo ay nakakaranas sa mayamang biyaya at sumasaganang biyaya. Pero meron din aspekto na dapat lumago tayo sa biyaya. Pagdating naman sa Ephesians 2:7, sinasabi rito, ito ay ang paghahayag ng kayamanan ng biyaya. Lumalampas na kayamanan ng biyaya. Ito ay ang paghahayag. Sinasabi rito, hindi lang ngayon, kung hindi sa mga panahon na dadating. Kaya ang paghahayag ng biyaya, mahalaga siya sa panahon ngayon at sa mga panahon na darating. Amen. So magbabasa na ako. 2 Peter 3:18 says that we need to grow in grace. Grace is God Himself with divinity process through incarnation, death, resurrection, and ascension. All these elements of grace are within us to be one with us. Amen. Grace is God Himself as our life, to be one with us, to save us, to make His home in us, and to be formed in us. Amen. So yung grace, okay, una-una pinapakita sa atin, palaging sinasabi sa atin, ang grace ay ang naprosesong tres-unong Diyos. So person siya. No, siya yung spirit, siya mismo yung Diyos na dumaan sa proseso, naging espiritu at naidala tungo sa atin. Yan ang grace, yan ang biyaya. Kaya ito ay paulit-ulit na binabanggit sa atin para hindi tayo malihis. Hindi tayo malihis. Kasi hanggang ngayon, meron pa rin ako naririnig na, naku, biyaya, brother. Na yun, may dumating na blessing sa kanya, biyaya, brother. Sabi ko, hindi pa malinaw itong kapatid. Kaya para dumating yung panahon, mawala na yung konsepto na yan. Kasi hindi ganun kadali mawala yung mga makarelihyosong konsepto sa tao eh. No, yan yung nakagisnan, yan yung unang narinig, yan yung unang alam natin na lumalabas pa rin sa ating pagsasalita. Kaya ano ang biyaya? Ang biyaya ay ang tres-unong Diyos na naproseso, spirito na idala tungo sa atin. Yan ang biyaya. At pagkatapos sinasabi rito na na dapat ang biyaya ay lumago sa atin. Kasi itong biyaya, sinasabi nga natin, dahil ito ay isang persona, ang Diyos mismo. Kaya ang daming ginagawa nitong biyaya sa atin. No? Una-una, naging kaisa natin siya. Okay? Para iligtas tayo. So, ang unang function ng biyaya ay iligtas tayo. Diba? Yan, yung unang karanasan natin sa biyaya, pwede natin sabihin, ay ang kaligtasan. By grace, you are saved. So, yun yung unang karanasan natin. At ito ay nagpapatuloy na sinasabi rito, sa pamamagitan ng biyaya, ang Diyos ay nakakapanahan sa atin at naihuhubog sa atin. Tayo ay naihuhubog sa Diyos, ang Diyos ay tayo ay naihuhubog sa anyo ng Diyos.
Ito ay mga ilang gawain ng biyaya sa atin. No, tapos yun nga, sinasabi na tayo ay kailangang lumago. No, lumago sa biyaya. Kasi pag sinasabi nating lumago, palaging dapat meron tayong konsepto na ang paglago ay ang paglago ng Diyos sa loob natin. Lumalago, lumalaganap, at may overflowing siya para siya ay maihayag. So lahat ng konsepto na yan ay ang paglago. So una, siyempre ang Diyos na naihasik sa atin ayon sa Biblia ay katulad ng binhi. No? So ang Panginoon dumating dito sa lupa, isang manghahasik, no? Na inihasik niya ang binhi ng buhay sa puso ng tao. Pag sinabi natin binhi, siyempre yung konsepto ng pagdago laging nandyan. No? Kaya kung paano ang binhi ng buhay na ihasik sa atin, kung saan yung biyaya ay nandoon, dapat meron siyang paglago. Kasi pag lumago yung biyaya, yung function niya lumalakas. Lumalakas. Katulad yung isang binanggit natin, sinasabi natin, isa sa gawain ng biyaya ay ang dalhin ang Diyos na manahan sa atin. So yan ay gawain ng biyaya. Upang ang Diyos mapalaganap, manahan sa bawat bahagi ng ating pagkatao. Amen. Amen. So, meron siya sinabi rito, we need to grow in such a grace for His glory today unto the day of eternity. Okay? So, ang paglago ng biyaya ay para sa kaluwalhatian ng Diyos ngayon hanggang sa walang hanggan. Alam nyo kasi, yung panahon, palaging sa Biblia kasi binabanggit yung panahon ngayon, no? At sa darating na panahon. So, palaging ganyan. No? Halimbawa, yung sabi niya, yung exercise unto godliness, may pakinabang ngayon, no? At sa panahon na dadating. Na ang ibig sabihin niyan, hindi lang natin pinapahalagahan yung panahon ngayon. Sa panahon ngayon, mahalaga ito. No? Sapagkat ang Diyos na maluwalhati, dapat na ihahayag sa panahon na ito. Panahon ng kadiliman, di ba? Panahon na umiiral ang mga makamundong bagay, no? Panahon ng ang tao ay nabubuhay, no? Sa kalikuan, kailangan merong kaluwalhatiang na ihahayag. Subalit yung darating na kapanahunan, mas maayos siya. Kasi yan ay panahon ng kaharian. Pero hindi pa din mawawala ang kahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. At ito ay dadalhin pa rin ng biyaya ng Diyos. Kaya mahalaga ang kahayagan, no, ng Diyos, ng kaluwalhatian ng Diyos sa panahon ngayon hanggang sa darating na panahon. Amen. Amen. Excuse tawagan mo si Jen. Amen. Okay, so tuloy na ang basa ko. The consummation of the believer's experience of the grace of God in His economy is the church, the body of Christ. Amen. So ang lahat ng ating mga karanasan, sabi rito, tungkol sa biyaya sa loob ng ekonomiya ng Diyos, okay, ay makikita sa eklesiya, ang katawan ni Kristo. So, ibig sabihin, ito yung pinakabunga ng paggawa ng biyaya. Ang biyaya ay gumagawa sa atin ngayon. At ito ay nagbubunga ng kaluwalhatian, ang kahayagan ng Diyos. Pero yung pagpapasukdol ng lahat ng ito ay ang eklesiya, ang katawan ni Kristo. So, ang eklesiya yan ang katawan ni Kristo. Amen. Ito na. How is the body of Christ produced? Yan ang tanong. No? Alam natin lahat na
Ang eklesiya, ang katawan ni Kristo. Pero ang tanong dito, paano ba naibunga o paano na isasagawa ang katawan ni Kristo? No? Kaya, itong explanation na susunod, kailangan lahat tayo alam natin. No, brother, bakit ba may church? Paano nagkaroon ng church? Di ba, sabi mo, ang church ay body of Christ. Paano nagkaroon ng body of Christ? Paano na isagawa yan? Dapat kaya natin magbigay ng isang maiksing mensahe tungkol dyan. So, matuto tayo. O ito, ang kabisaduhin nyo. Ganito, sabi niya ganon. Amen. We were fallen sinners, but Christ came and shed His blood to redeem us back into Himself. Okay, so ang unang procedure, paano na ibunga ang eklesiya, ay ganito. No, tayong lahat ay mga natisod. Mga natisod tayong tao. Pag sinabi mo natisod, wala na yan, lugmok na yan. No, ang hantungan ng mga natisod na tao ay ang dagat-dagatang apoy. Baksak talaga yung pagkatisod. Hindi yan nagkamali lang, natisod. No, nung matisod ang tao, okay, siya ay napunta sa isang sitwasyon na wala na siyang halaga. Maski na isang pera, walang halaga ang tao noon nung siya ay matisod. Bakit? Kasi ang destination niya, lake of fire eh. Ang lake of fire ay basurahan. Universal trash kanyan. So, yun ang naging bunga ng pagkatisod ng tao. Pero ang tanong, paano mula sa natisod na tao, naibunga ang eklesiya? Yan ang tanong. Ito ang una. Sabi niya, ang unang ginawa ng Panginoon ay gumawa ng katubusan. Kaya sabi niya ganon, Christ came and shed His blood to redeem us back to Himself. So ang ginawa niya, dumating siya, dinaloy niyo ang kanyang dugo, dinaloy ang kanyang dugo, upang sa pamamagitan nito, okay, wait lang sandali. Wait lang po. Hello? Hello? Yes? Dadaan kami dyan, siguro mga before 12. Sabi daw namin si Mama Pauwi. Ay, okay, sige. Okay, sige. Okay. Nandito pa ako. 12:30 alis ko. Okay, bye. Okay, bye. Love you. Okay. Okay. So, yan. So, yung unang ginawa ng Panginoon, okay, ay tinubos tayo pabalik sa kanyang sarili. Yun yung tinatawag na through redemption, we are being reconciled. Kasi yung pagkatisod, hiniwalay na tayo sa Panginoon eh. Wala na, hiwalay na tayo. Yun ay ang larawan na kung saan ang tao ay naihiwalay na sa puno ng buhay. Yun. Wala na yun. Pero ang unang ginawa ng Panginoon, no, tinubos niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo upang tayo, kasi pag ginamit natin yung salitang tinubos, redeem, dating pag-aari, nagbayad para mabalik sa kanya kung ano yung nawala sa kanya. So, yan ang una. No? Itong gawain ng redemption, okay, napakatindi nito. Pakatindi nito. Kaya nga, ang binayad dito ay dugo eh. Para maibalik kung ano yung kanya. Kanya yan eh. Pero hindi niya basta kinuha, hindi magiging makatwiran na kunin lang yan. Kailangan magkaroon ng bayad. Dugo ang ibinayad dyan. Ang mahal na dugo ni Kristo. Para tayo mga natisod, no, ay maibalik sa Kanya. Hindi na tayo magbabayad. Hindi na natin ibabayad yung ating buhay. Kundi meron na nagbayad para sa atin. So, yun yung una. Okay, so tuloy natin to. Tapos sabi niya rito, okay,
Okay, ito. Christ is the sphere and element of our salvation. The precious blood of Christ redeemed us back into Himself as a sphere and element. Sphere and element. Ang ibig sabihin ng sphere, ito yung kasaklawan. Kasaklawan. Ang element, elemento. Na ang ibig sabihin, okay, ang ating situation na kung saan tayo ay naibalik sa Panginoon ay upang siya ay maging elemento natin at kasaklawan natin. Hindi ito yung sabi natin kanina, naibalik. Oo, naibalik. Pero hindi ito katulad ng material, relos. Sinanla, binalik. May relos pa rin. Pero ito hindi. Yung pagbalik, tungo sa Panginoon. Ibig sabihin, kaisa ng Panginoon. Yung elemento niya, naging elemento natin. No? At tayo ay naidala sa kasaklawan ng Panginoon. Yun yung redeem back dito. Kailangan malinaw tayo. No? Isang pakikipag-isang organiko. Yan yung redeem back. Hindi ownership lang. Ownership, meron din yan. No? Halimbawa, tinubos ko ang isang bagay, naibalik yung ownership, yung pag-aari. No? Pero hindi ko naging bahagi yan. Hindi ako relos o hindi naging bahagi ng ng katauhan ko yan. Pero tayo iba. Naibalik tayo sa Panginoon, ownership, plus element and sphere. Kasi ang pinag-uusapan dito, paano tayo naging katawan ni Kristo? Nako, kita nyo na. Amen. O ito. In Christ, we enjoy His element, and with His element, we have been made God's precious possession. Dahil elemento na tayo ni Kristo, okay, nai-enjoy na natin siya. No? At tayo ay naging pag-aari din ng Diyos. Wala na, ibig sabihin naibalik na talaga, kumpleto na. Kaya wala na tayong takot na mawawala pa tayo. Yung kanyang redemption, gumawa ng isang napakatinding pagkuha sa atin. Kung paano tayo tinisod, na wala, naging fallen, wala nang pag-asa. Biglang dumating ang Panginoon. Dinalo niya yung dugo niya, binayaran niya, at kinuha niya tayo pabalik tungo sa Kanya, sa Kanyang elemento at sa Kanyang kasaklawan. Hallelujah! Di ba kayo natutuwa sa ganyan? No, na ganyang klaseng redemption. Madalas marami nagsasalita, manampalataya ka sa Panginoon. Tama yan. Pero hindi sapat na hindi mo naiintindihan yung mga ganyan. Dapat malinaw tayo. Naiintindihan natin para pwede natin siyang purihin to the uttermost, pasalamatan. Yan ang ibig sabihin nito. Okay, ito pa. Maganda itong topic na to, mga kapatid. Para makita natin paano tayo naging katawan ni Kristo. Hindi lang natin dinedeclare na, we are the body of Christ, you are the body of Christ. Ang tanong ito, okay, how come we become the body of Christ? Yung tanong niya, sabi niya, ito. How is the body of Christ produced? So yun yung tanong. Ephesians 1:22-23, so babasahin ko ito. Shows us that the power that God caused to operate in Christ raised Him from the dead so that He might transcend the worlds and ascend to the heavenlies, being seated at the right hand of God, crushing the enemy, having all things subjected under His feet, and thus having given to be the head over all things. Such power is to the church, that is transmitted to the church. The church has His body, receives the transmission of His power. Since the head has this power, the body also received the transmission of this power. In this way, that the body of Christ is produced. So mahaba siya. Ito yung dinagdag niya. Ang binabanggit niya naman niya rito,
ay yung power, yung kapangyarihan na meron ang eklesiya. So, pakinggan nyo. So, sabi rito, merong isang kapangyarihan at ito ay ang kapangyarihan ng Diyos. Itong kapangyarihan na ito ay gumawa sa panahon ng proseso ni Kristo. Diba? So, ang unang kapangyarihan ay ang kapangyarihan na gumawa upang si Kristo ay ibangon sa kamatayan. Hindi yan isang ordinaryong bagay. Merong isang power na nagbangon sa kanya mula sa kamatayan. At yung power na yan o kapangyarihan na yan ay galing sa Diyos. Dibinong kapangyarihan siya. So, yun yung una. Tapos itong kapangyarihan na ito na nagbangon sa Panginoon mula sa mga patay, okay, ay naging kapangyarihan upang daigin niya ang buong sanlibutan. Ang pagdadaig sa buong sa buong sanlibutan, nangangailangan niya ng kapangyarihan. Sino ba makakadaig sa sanlibutan? Ang kanyang tukso, ang kanyang karangyaan. Di ba? Ang Panginoon lang. Kasi merong isang power na nagbangon sa kanya sa kamatayan at nagdala sa kanya upang daigin niya ang buong sanlibutan. Napakatindi ng kapangyarihan na yan. Tapos itong kapangyarihan na ito, dinala siya sa kataas-taasan at siya ay niluklok sa kanan ng Diyos. So yan din yung kapangyarihan na nagtaas sa Panginoon. Sino makakarating sa kataas-taasan? Sino makakapagluklok sa kanan ng Diyos? Etong kapangyarihan na ito, walang makakagawa niyan. Yan ay isang kapangyarihan na nanggaling sa Diyos. Okay. Ito rin yung kapangyarihan na dumurog sa kaaway. Kaya binabanggit natin yung isang klaseng power na gumawa sa panahon na yan. Binangon niya ang Panginoon sa kamatayan, dinaig niya ang sanlibutan, winasak niya ang kaaway. O ito pa. At itong kapangyarihan na ito, okay, dinala niya ang lahat ng bagay sa ilalim ng paa ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng bagay dito sa buong sansinukob napasa ilalim ng paa ng Panginoon. At yan ay ang gawain ng kapangyarihan na ito. Kaya walang isang bagay na makakapanaig sa Panginoon. Lahat ng bagay, sino mang hari, presidente, si Satanas, anumang mga merong kapangyarihan sa lupa, wala na. Ito ay dinaig na at ipinasailalim na sa paa ng Panginoon. Okay. At itong kapangyarihan na ito, ginawa niya ang Panginoon na ulo ng lahat ng bagay. Hindi ito lang yung ulo sa church, ha? Iba pa yon. Sa church, siya yung pinakaulo sa lahat ng bagay sa church. Pero another headship dito ay ang pagkaulo niya sa buong sansinukob. Siya yung isang nakaupo sa trono. Ang lahat ng bagay sa buong sansinukob, kontrolado niya. At yung nagdala sa kanya diyan, ay yun ding power na yun. Okay. At yun ding power na yun, ang nagdala sa kanya sa pagkaulo sa lahat ng bagay sa eklesiya. So, yan yung power. Tapos, itong kapangyarihan na ito, okay, ay isinalin niya sa church. Kaya sinasabi dito, such power is to the church. Such power is to the church. Transmission ito, paglilipat ng kapangyarihan tungo sa church. Kaya ang eklesiya ngayon ay ang kabuuan. At ang nagtataglay ng isang kapangyarihan na nagbangon sa Panginoon mula sa kamatayan, isang kapangyarihan, okay, na nagwasak sa kaaway, dumaig sa sanlibutan,
nagdala kay Kristo sa kalangitan at ang kapangyarihan na maging ulo siya sa buong sansinukob, sa buong eklesiya, at ang kapangyarihan na naglagay sa lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. At itong kapangyarihan na ito, to the church, ibig sabihin, nagkaroon ng isang transmission, ito ay nilagay niya sa eklesiya. Amen. Tapos, itong eklesiya, tinanggap niya, okay, ang kapangyarihan na ito. At ito ang eklesiya ngayon, at ito ang paraan kung paano na ibunga ang eklesiya. Nasaan siya ngayon? Nandito sa lupa. Sino ang eklesiya? Tayo. Na mga believer ngayon. Diba? Pag nakita mo to. Yan ang eklesiya. So yan yung pagsasalarawan na ginamit niya para sagutin yung tanong na paano na ibunga ang eklesiya. Amen. The product of the grace in God's economy is a poem. The heaven, the earth, and men, which were created by God, are not God's poem. Rather, the church, the body of Christ, is God's poem. Okay. Ang tao, ang langit, ang lupa, nilikha ng Diyos. Malalaking item yan. Yan ang pinakamalaking item sa buong sansinukob. No? Una, ang tao. Bakit malaking item ang tao? Kasi ang tao ay nilikha niya para sa Diyos. Di ba? Ang langit ay nilikha ng Diyos para sa lupa. Kung walang kalangitan, ang lupa hindi iiral. Ang lupa nilikha niya para sa tao. Sapagkat kung walang kalupaan, hindi iiral yung tao. Ang tao naman ay nilikha niya para sa Diyos. Sapagkat kung walang Diyos sa tao, ang tao ay walang kabuluhan. Pero lahat ng ginawa niyang ito, hindi ito ang tula ng Diyos, ang poem ng Diyos. Ang tula ng Diyos ay ang eklesiya. Na siyang kahayagan ng lahat ng bagay na meron ang Diyos. Lalo na yung kanyang kapangyarihan. Amen. So the product of the grace of God's economy is a poem. Exhibit the surpassing riches of the grace of God's economy. Grace is rich, abounding, multiplying, and increasing. On the one hand, we are to exhibit the rich grace of God. On the other hand, we are to carry out what God foreordained. These good works must be the doing of His will, that we may live the church life and bear the testimony of Jesus. Amen. So sinasabi sa atin dito, okay, na ang produkto ng biyaya ng Diyos, ang produkto ng biyaya ng Diyos ay ang eklesiya. No? At ang eklesiya, okay, ay mayaman. Di ba? Masagana, nagpaparami, lumalaki. Okay? At dahil dito, nandito tayo para ihayag ang kayamanan ng biyaya ng Diyos. At ito ay sa paraan ng paghahayag sa buhay eklesiya. At ang paghahayag sa buhay ng eklesiya ay ang will ng Diyos ngayon. Ang ihayag ang buhay eklesiya. At ang ihayag ang buhay eklesiya ay ang pagsasagawa ng kagustuhan ng Diyos ngayon upang ating pasanin ang patotoo ni Hesukristo. Ano ba yung patotoo ni Hesukristo? Ito yung church. No? Kaya ang goal natin ngayon, no, ay ang ihayag ang buhay, ihayag ang buhay eklesiya. No, na siyang kahayagan ng lahat ng kayamanan at kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Bunga siya ng biyaya ng Diyos. Kaya isa sa mga pwede nating sabihin, ang eklesiya ay naibunga sa pamamagitan din ng eklesiya. O sa pamamagitan,
ang eklesiya, na siyang katawan ni Kristo, ay naibunga din sa pamamagitan ng kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Kaya yung mga term, minsan kailangan alam natin gamitin. The Apostle Paul, to the Apostle Paul, all things were like refuse, and grace was God in Christ. So medyo ano tong sentence na to. O, Tagalogin natin. Sabi niya kay Apostol Pablo, lahat ng bagay ay sukal. Okay. Pero ang biyaya sa kanya ay ang Diyos mismo na nakikristo. So yun yung meron si Paul. Ulitin natin. Ano meron si Paul? Lahat ng bagay na meron siya, tinuring niyang sukal. Sukal, okay. Basura. Sukal, walang halaga. Ang sa Greek kasi, sinasabi nila, yung sukal ay dog foods. Kasi noong unang panahon, yung mga tira, binibigay lang sa aso. Ganun, wala pa mga, mga feeds noon. Ang pinapakain nila sa mga aso ay mga tira, kaya dog foods, sukal. Pero may isang bagay na mahalaga kay Paul. Ito ay ang biyaya. Sobrang pinahalagahan ni Pablo ang biyaya, at sa kanya ang biyaya ay ang Diyos na nakikristo. Amen. Ito. So it was by grace that the Lord whom he experienced, that he labored for the Lord more abundantly than all the apostles. Amen. Kaya sinasabi ni Paul, siya ay nagpagal ng sobra-sobra, at sa kanyang pagpapagal, nilampasan niya lahat ng mga apostol. Ibig sabihin, nagpagal din yung mga apostol, pero walang makakamat sa kanyang pagpapagal. Kaya nga si Pablo, 14 epistles ang sinulat niya. Sobrang nag-labor siya. No, sabi niya, I labored more abundantly, okay, than they all. Pero sinabi niya, yet not I, but the grace of God. Hindi siya. Nag-labor siya, pero sabi niya, hindi ako. Itong lahat ng ito ay sa pamamagitan ng biyaya. Kaya, pwede natin sabihin, dapat maging katulad din tayo ni Pablo. Magpagal tayo, pero wag sa sarili. Dapat sa pamamagitan ng biyaya. So, like Paul, we should take the process and consummated triune God's grace in our living and work today. Our total living should be like this, not just doing some proper things or good things. In such a total living, it is altogether not a matter of being right or wrong, or of doing good or evil. It is altogether in the sphere of the triune God. In such a living, we take only life as the principle. Amen. So, yan yung sa atin naman. Ang sinasabi niya rito, total living. Hindi lang living, kundi buong pamumuhay mo. Buhay pamilya, buhay negosyo, buhay trabaho, okay? Buhay eklesiya. No? So, total living natin. At lahat ng ito dapat ipamuhay natin sa prinsipyo ng buhay. Hindi tayo nabubuhay sa tama, mali, wasto, hindi wasto. So, hindi yan ang ating prinsipyo. Ang prinsipyo o total living natin ay prinsipyo ng buhay. Ang buhay ay ang Diyos mismo. At kung nararanasan natin ang Diyos bilang buhay, ito ay ang biyaya ng Diyos na siyang ipinamuhay ni Pablo nung panahon niya. Kaya si Pablo, naging ano rin natin yan. Naging model din natin. Isang araw, dapat sasabihin mo, kung ikaw ay naging overcomer ka, makakasama ka ng Panginoon sa loob ng 1,000 taon ng paghahari na mas masagana pa kesa tamuhin mo ang sanlibutan. Pero diyan, sasabihin mo, hindi ako ang gumawa kaya naging overcomer ako. Ang lahat ng ito ay biyaya ni Kristo.
Yan ang tamang pagsasalita. So ngayon, nagpapatuloy ka sa church life. Ano sasabihin natin? Brother, by the grace of God, nakakapagpatuloy ako sa church life. Di ba? So ngayon, hindi ka nagmamahal sa sanlibutan. Ano sasabihin mo? By the grace of God, hindi ako nagmamahal sa sanlibutan. Di ba? Lahat ng tagumpay natin, no, sa buhay natin, pwede natin sabihin, it's all by the grace of God. No, at lalo pa kung ang grace sa loob natin ay lumago, wow, talagang ang direksyon mo, isang direksyon ng kaluwalhatian. Pero hindi pa rin ikaw, by the grace of God. Amen. Kaya madalas pag nagpapasalamat tayo sa Panginoon, pwede natin sabihin sa Kanya yan. Panginoon, salamat. Iningatan mo ko. No? Hindi lang ito sa aking sariling pagsisikap. Lahat ng ito ay sa biyaya mo. Kaya yan ang kapangyarihan ng biyaya ng Panginoon. Amen. Whatever is of life, that is what God wants. Whatever is not of life, that is what God rejects. This life is the rich grace with God the Father as the substance, God the Son as the element, and God the Spirit as the essence. This life is God coming to us to be our grace. This is the living that we should have. May the Lord be merciful to us and bless us, that we may live such a life, so that eventually we can experience the consummation of the grace of God in His economy. Amen. So nawa, ingatan tayo ng Panginoon at manatili tayo sa loob ng biyaya, no? Laging nabubuhay sa loob ng 3-1 Diyos. No? At ang ating pamumuhay ay sa buhay, dibinong buhay na siyang biyaya sa atin ngayon. Nung pumasok sa atin ng Panginoon, siya ay buhay. Nung siya ay nararanasan na natin, bilang lahat-lahat sa atin, siya ang biyaya ng Diyos. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong mga tustos ng buhay, sa mga katotohanan. Subalit nais namin, Panginoon, higit na maranasan ka bilang biyaya namin sa pagpapalakas, sa pagdilingkod, sa pagbubuhay eklesiya. Ikaw, Panginoon, ang inaasahan namin. Ang iyong biyaya ay mayaman, sagana. Salamat, Panginoon. Amen.